Taong 1983 sa isang maliit na baryo sa Kabakan, North Cotabato. Naninirahan ng isang magsasakang kilala sa tawag na Marsing. Tahimik ang kanyang pamumuhay kasama ang kanyang asawa na si Aling Cora at ang dalawa nilang anak, isang lalaki 8 taong gulang na si Bruno at ang 11 taong gulang si Lisa. Kahit salat sa yaman, busilak ang puso ni Marsing. Marami ang umahanga sa kanya sa baryo. Hindi lang siya masipag sa pagtatanim ng mais at nyog, kundi matulungin din siya sa mga kapitbahay na nangangailangan. Kapag may nasisiraan ng bubong, isa siya sa unang dumadalo. Kapag may biglaang pagkamatay, isa siya sa unang nakikipag-ambag kahit kaunti lang ang pera niya. Isang hating gabi ng Disyembre, habang malakas ang ihip ng hangin at tila ba may binabalot na lamig ang paligid, isang malagim na pangyayari ang yumanig sa kanilang tahimik na tahanan. Nagising si Marsing sa malalim na tahol ng aso sa labas. Cora, narinig mo ba yon? Tanong ni Marsing habang kinukusot ang mata. Oo, baka pusa lang yan o may dumaang ahas, sagot ni Aling Cora habang yakap-yakap ang unan. Tumayo si Marsing, dinampot ang itak na nakasabit sa likod ng pintuan at lumabas ng bahay. Tahimik ang paligid, hindi na tumatahol ang aso. Ngunit tila ba may malamig na presensya siyang nararamdaman. Pumasok siya muli sa bahay habang papaakyat sa hagdan. Nakarinig siya ng mahinang ungol mula sa kwarto ng kanyang mga anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa dilim nakita niya ang itim na figura na nakadapa sa ibabaw ng kama ni Risa. Putang ina ka! Sigaw ni Marsing sabay sugod ng itak. Pero mabilis ang nilalang. Tumalon ito sa bintana at nawala sa dilim ng gabi. Naiwan sa kama ang 2 anak niya. Pira-piraso ang katawan. Bukas ang tiyan ni Bruno at wala na ang laman loob ni Risa. Cora! Cora! Sigaw ni Marsing habang lumuluhod sa sahig. Nanginginig ang katawan, punong-puno ng dugo ang kamay. Nagdatingan ang mga kapitbahay. Ilang sandali pa, sumunod si Aling Cora. Nanginginig sa takot at sigaw. Sigaw ng sigaw sa harap ng bangkay ng mga anak. Lumipas ang ilang araw, hindi makapagsalita si Marsing. Para siyang nawalan ng kaluluwa. Hindi siya kumakain, hindi rin siya natutulog. Nakatitig lang siya sa kabaong ng kanyang mga anak habang pinaglalamayan sa kanilang bahay. Maya-maya, lumapit si Mang Anong, kilalang albularyo sa kabilang baryo. Marsing, matindi ang galit ng nilalang na yon. Hindi ito ordinaryong aswang. Isa ito sa matatanda na matagal nang nabubuhay. Gutom sa laman ng bata, sabi ni Mang Anong. Gusto ko siyang patayin kahit buhay ko pa ang kapalit. Mahinang sampit ni Marsing habang nakatitig pa rin sa kabaong. Hindi mo siya matatalo sa ganyang katawan mo ngayon. Mahina ka pa. Kung gusto mong maghigante, kailangan mo ng lakas. At alam mo, at alam ko rin kung sino ang pwedeng makakatulong sa'yo, dagdag ni Mang Anong. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, sinamahan ni Mang Anong si Marsing papasok sa masukal na bahagi ng kagubatan sa may hangganan ng Kabakan at Arakan. Habang naglalakad, nagbabala ang matanda. Wala kang pwedeng hilingin sa kanya, kundi maging totoo ka sa puso mo. Ang engkanto sa puno ng langka ay kilala bilang tagapangalaga ng mutya. Hindi siya basta nagbibigay, pero kapag pinili ka, hindi mo na ito may babalik. Nang makarating sila sa isang matandang punong langka na may kakaibang hugis, kulubot ang katawan ng puno at tila may muka na nakaukit sa balat nito. Nagpikit ng mata si Mang Anong at nagsimulang magdasal sa wikang hindi maintindihan ni Marsing. Pagkalipas ng ilang saglit, lumamig ang paligid. Umikot ang hangin. Umalingasaw ang malinis na amoy ng hinog na langka. Mula sa likod ng puno,
lumitaw ang isang nilalang na hindi mo agad masasabing tao. Matangkad, maputla ang balat, mahaba ang buhok at kulay ginto ang mga mata. Marsing, kilala kita. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Nararamdaman ko ang puot sa puso mo. Wika ng engkanto sa tinig na malamig pero malinaw. Gusto ko lang ng lakas. Gusto kong ipaghiganti ang mga anak ko. Sagot ni Marsing habang palaban ang titig. Lumapit ang engkanto. Inlabas ang mutya mula sa tila butas na bahagi ng puno. Maliit ito, makintaba, parang bato, dilaw na galing sa loob ng prutas ng langka. Pero mas matigas at mas makintaba. Ito ang mutya ng langka. Ibinibigay ko lang ito sa isang taong may busilak na puso, pero handang dumaan sa madugong landas. Kapalit nito, hindi ka na magiging tulad ng dati. Lalaki ang iyong lakas, titibay ang iyong balat, at mararamdaman mo ang presensya ng kahit anong nilalang na likha ng kadiliman. Walang alinlangan, tinanggap ni Marsing ang mutya. Agad itong kumislap sa kanyang palad at biglang lumubog sa kanyang balat. Parang natunaw na liwanag. Bumigat ang katawan ni Marsing. Nakaramdam siya ng init sa bawat kalamnan. Nanigas ang kanyang mga ugat at biglang lumiwanag ang kanyang pandinig. Narinig niya ang mga alingaw-ngaw ng mga kuligliga, ang yabag ng mga bubudwit sa may damuhan at maging ang hininga ni Mang Anong. Simula ngayon, isa ka ng tagapangalaga ng mutya. Pero tandaan mo, Marsing, may kabayaran ang lahat. Ang lakas ay hindi para sa galit lang, kundi para sa katarungan. Paalala ng engkanto bago ito muling nawala sa likod ng punong langka. Bumalik si Marsing sa baryo na ibang-iba na ang kilos. Tahimik pa rin siya pero may bumabalot na kakaibang aura sa kanyang presensya. Kahit na ang matatapang na lasenggo sa kanto ay nag-aalangan na siya ay biruin. Gabi-gabi dala-dala niya ang kanyang itak at lampara. Palihim siyang gumagala sa paligid ng baryo. Ginagamit niya ang pakiramdam na dulot ng mutya. Ramdam niya kung may masamang presensya na nakapaligid. 3 gabi siyang walang nahuhuli, puro galang aso lang, pusa at kwago ang nakikita niya. Pero isang gabi, sa may kalapit na palayan, biglang tumigil ang hangin. Naramdaman niyang may nakatitig sa kanya mula sa damuhan. Mabigat ang paligid. Lumingon siya, may itim na figurang nakatayo sa gilid ng punong saging. Nakayuko at nakakatakot ang anyo. Marsing! Isang malalim na tinig ang bumulong sa likod niya. Tumibok ng malakas ang dibdib ni Marsing habang nakatalikod sa pinanggagalingan ng boses. Kasabay ng malamig na ihip ng hangin, parang may gumapang na lamig sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon, hawak ang itak at binuksan ang lampara. Sa liwanag ng ilaw, nakita niya ang itim na figura. May katawang parang tao pero ang balat ay magaspang. Mukhang hayop. May nakausling ngipin at pulang-pulang mga mata. Nakatitig ito sa kanya. At sa paligid nito'y tila may amoy na nabubulok na karne. Ikaw ba pumatay sa mga anak ko? Mariin na tanong ni Marsing, galit ang bawat bigkas. Hindi sumagot ang nilalang, sa halip ay gumapang ito papalapit. Nakayuko parang hayop na gutom. Nang may ilang dangkal na lang ang layo nito, bigla itong sumugod. Mabilis ang galaw ni Marsing, parang hindi niya kontrolado ang sarili. Gumagalaw ang katawan niya ng kusa, inuunahan ng aswang at pinatagilid ito ng suntok sa muka. Tumilapon ang nilalang pero agad itong tumayo at muling sumugod. Sa ikalawang pag-atake, sinalo ni Marsing ang braso nito. Sabay binigwasan ng itak ang tagiliran. Tumalsik ang itim na dugo ng nilalang. Napasigaw ito. Isang matinis at nakabibinging tunog na parang sigaw ng 2 hayop na pinagsama. Habang nakalugmok ang aswang,
Napansin ni Marsing ang mga galos sa kanyang braso pero hindi dumudugo. Wari hindi tinatablan ng mga kuko ng nilalang ang kanyang balat. Doon niya muling naalala ang sinabi ng engkanto. Titibay ang iyong balat at mararamdaman mo ang presensya ng kahit anong nilalang na likha ng kadiliman. Sinunggaban niya muli ang aswang at sa loob ng ilang saglit ay nagkasagutan sila ng suntok sa bunot at kagat. Wari dalawang mabangis na hayop na nagkakatunggali sa ilalim ng buwan. Sa huli nanalo si Marsing. Sa huling hataw ng itak niya, natumba ang nilalang. Nagmistulang usok ang kanyang katawan at unti-unting naglaho. Naupo si Marsing sa gilid ng palayan. Hinihingala, basang-basa ng pawis, ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi pa iyon ang tunay na pumatay sa kanyang mga anak. Ang nilalang na iyon ay isa lamang sa mga kasamahan. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Mang Anong sa bahay. Marsing, may narinig akong usap-usapan sa kabilang baryo. May namatay daw na matandang babae, butas ang tiyan at nawawala ang puso. Ang sabi nila, aswang daw ang pumatay. Hindi tao ang pumatay sa kanya. Ako. Sagot ni Marsing habang tinatabas ang mga damo sa likod ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Mang Anong. Nakita ko kagabi ang isa sa mga aswang. Kinumpirma sa akin ng mutya. Hindi siyang tunay na may gawa sa mga anak ko, pero isa siya sa mga grupo. Uubusin ko ang lahi nila. Kailangan mo ng tulong. May kilala ako sa kabilang bayan. Isa rin siyang albularyo pero mas biyasa sa pagtunton ng lahi ng mga aswang. Pwede nating puntahan. Mungkahi ni Mang Anong. Pumayag si Marsing. Kinabukasan tumungo sila sa isang baryo sa Sultan Kudarat. Malapit sa paanan ng bundok, doon nila nakilala si Aling Fidelina. Isang matandang babae na bantog sa pagiging matalas ang pang-amoy pagdating sa kababalaghan. Pagpasok pa lang ni Marsing sa bakuran ni Aling Fidelina, agad na napatingin ang matanda sa kanya. May motya ka. At mabigat ang dala mong galit. Sambit ng matanda. Gusto kong tukuyin kung sino ang aswang na pumatay sa aking mga anak. Sagot ni Marsing. Pumikit si Aling Fidelina. Kinuha ang isang maliit na palayok at naglagay ng langis. Sinindihan at saka sinabuyan ng abo na puti. Mula sa usok, may lumabas na hugis ng dalawang bata. Si Bruno at si Risa. Nakangiti pero umiiyak. Sa tabi nila, isang babaeng may mahabang buhok, walang muka, nakasuot ng itim at may mahahabang kuko. Iyan ang tunay na salarin. Ang pangalan niya, Sabela. Taga rito siya. Pero matagal nang umalis. Nung bata pa ako, isa siya sa mga pinaghihinalaang aswang. Pero walang makakumpirma. Tumira siya dati sa may gulod, sa bahay na malapit sa Balite. Muling bumalik si Marsing kina Aling Cora. Habang nakaupo sa harap ng kanilang bahay, napansin niyang matagal nang wala si Sabela. Ang matandang kilala sa kanilang baryo na halos walang kinakausap. Noon pa raw ito umalis. Lumipas ang ilang araw, nagsimula si Marsing na magtanong-tanong. Nabalitaan niyang namataan daw si Aling Sabela sa isang liblib na lugar sa may Sampaw. Agad siyang tumungo roon, dala ang itak, ang lampara at ang mutya sa kanyang dibdib na kalaunay lumulubog pag may kalaban siya. Sa kanyang pagdating sa baryong yon na halos gabi na, tahimik ang lugar, iilan lang ang bahay. May nagsabi sa kanya ng eksaktong lokasyon ng bahay ni Aling Sabela. Nasa likod ng abandonadong yugana, may lumang kubong halos sira na. Habang palapit siya sa kubo, nanlalamig ang hangin. Ramdam niyang may presensyang nakabantay. Marsing, matagal na kitang hinihintay. Bulong ng boses mula sa likod ng mga kawayan. Lumingon siya. Mula sa dilim, lumitaw si Aling Sabela. Ngayon ay hindi na siya mukhang matanda.
Ang kanyang balat ay makintaba, halos parang balat ng ahas. Ang kanyang mga mata ay kulay pula at ang kanyang bibig ay may mga matutulis na ngipin. Bakit? Bakit mo kinain ang mga anak ko? Sigaw ni Marsing habang tumitindi ang tibok ng dibdib. Masarap ang laman ng mga inosenteng bata, Marsing. At minsan lang sila dumaan sa lugar ko. Kasalanan nilang hindi sila marunong umiwas. Sagot ni Aling Sabela, sabay tawa. Hindi sila dapat mamatay. Sigaw ni Marsing at agad siyang sumugod. Sumiklab ang laban. Si Aling Sabel ay hindi basta matanda. Isa siyang matandang lahi ng aswang. Malakas, mabilis at may kakayahang maglaho sa dilim. Pero hindi na siya pinanghinaan ng loob. Sa bawat pag-atake ni Isabela, natatablan siya ng mutya. Ang kanyang balat ay hindi tinatagusan ng kuko o pangil ng halimaw. Nang dumating ang tamang pagkakataon, sinunggaban ni Marsing ang buhok ni Aling Sabela. Pinilipit at saka sinaksak sa dibdib gamit ang itak na pinagpala ng mutya. Para kay Bruno at Risa! Sigaw niya. Nagliyab ang katawan ni Aling Sabela. Sumisigaw ng matinis at unti-unting nagkadurog-durog hanggang sa maging abo. Pagkatapos ng engkwentro, naupo si Marsing sa lupa. Tahimik, tumutulo ang kanyang luha. Sa puso niya, alam niyang nakamit na niya ang hustisya para sa kanyang mga anak. Pagbalik ni Marsing mula sa Sampaw, dala ang abo ng aswang na si Isabela sa isang basyong bayong na hinabi mula sa abaka. Tahimik lamang siya habang tinatanaw ang mga bundok na natatabunan ng makakapal na ulap. Sa bawat yapag niya pauwi, para bang nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa rin maalis sa kanyang puso ang pangungulila kina Bruno at Risa. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa na si Aling Cora. Halata sa mukha nito ang pagod at lungkot, pero nariyan din ang katahimikan ng pagtanggap. Ni yakap, ni salita, walang namagitan sa kanilang dalawa. Umupo si Marsing sa gilid ng bangko sa ilalim ng punong mangga sa bakuran. Nagapi ko na ang may sala. Maikling sambit ni Marsing. Tumango si Aling Cora. Lumapit siya at dahan-dahang iniabot ang basyong bayong. Hawak ang abo ng halimaw na pumatay sa kanilang mga anak. Ibinaon nila iyon sa lupa sa likod ng bahay. Walang dasal, walang seremonya. Puno lang ng katahimikan at galit at pagmamahal para sa batang kinitila ang buhay. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik si Marsing sa pagtatanim. Bitbit pa rin niya araw-araw ang mutya na lumilitaw na naman sa kanyang katawan pag walang panganib. Inilagay niya sa loob ng isang maliit na pendant iyon at isinabit sa kwintas at laging nakasukbit sa kanyang leeg. Ngunit sa bawat pagbalik sa dating gawi, hindi na siya pareho sa dati. Mas matalas na ang kanyang pandinig. Kahit ang yabag ng daga sa pagitan ng mga tuyong dahon ay kanyang naririnig. Mas matatag ang kanyang katawan kahit maghapong nag-aararo at parang hindi siya napapagod talaga. Isang gabi habang siya'y nasa dulo ng palayan at nagsusunog ng tuyong damo, may naramdaman siyang mabigat na presensya sa likod niya. Hindi pa siya nakakalingon, alam niya na hindi iyon tao. Kung isa ka sa kanila, lumapit ka. Bulong ni Marsing habang hawak ang itak sa kanyang kamay. Mula sa gilid ng puno ng santola, lumitaw ang isang itim na figura. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi ito kagaya ng mga nauna. Payapa itong nakatayo, walang galaw, at tila hindi nagtatangkang umatake. Hindi ako kalaban. Isa akong alagad ng engkanto. Ipinadala ko upang ipagbigay alam sa'yo ang sumpa na nakatali sa mutya. Nananatiling tahimik si Marsing. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na lumingon ng bahagya na sapat para matanaw ang nilalang. Ang bawat mutya ay may hangganan. Ang lakas na taglay mo ay hindi pa ang habang buhay. Kung patuloy mong gagamitin sa paghihiganti, kakainin ka nito.
Darating ang panahon na ang puso mo ay magiging malabig gaya ng mga halimaw na iyong pinaslang. Wika ng nilalang. Hindi ako naghihiganti. Pinaglalaban ko lang ang mga anak ko. Mariing sagot ni Marsinga. Ngunit nasaan na sila? Patay na sila. Ang galit mo ay yung pasan-pasan lamang, hindi sa kanila. Lumapit ang figura at sa unang pagkakataon malinaw niyang nakita ang itsura nito. Mukha itong matanda, maputla, may mahabang buhok at ang mga matay kulay kahela na tila nagliliyab. Pinili ka ng engkanto hindi para maging katulad ng halimaw, kundi para maging balansihin ang madilim at liwanag. Kung nais mo manatili sa liwanag, ilaan mo ang lakas mo sa tama. Wika ng engkanto. Biglang nawala ang figura kasabay ng pagtila ng hangin. Naiwang mag-isa si Marsing, hawak pa rin ang itak at muli ay naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib. Nabukasan, dumalaw si Risa. Hindi ito yung kanyang anak, kundi kapangalan ng kanyang anak. Isang batang kapitbahay na madalas niyang pinapasalubungan noon ng kamote at pinya. May dala itong sako ng nyoga mula sa bukid. Tatay Marsing, may narinig po akong sigaw kagabi sa likod ng bahay namin. Parang umiiyak na matanda. Sabi ni inay, baka multo lang daw. Pero natatakot kami. Kwento ni Risa habang ibinababa ang sako. Nagkatinginan sina Marsing at Aling Cora. Saan banda yan, Risa? Tanong ni Aling Cora. Sa likod po ng bahay namin sa tabi ng sagingan. Sagot ni Risa. Nagpasya si Marsing na silipin ang lugar pagsapit ng gabi. Habang papalapit siya sa tinutukoy ni Risa, muli niyang naramdaman ang bigat ng presensya. Hindi ito aswang pero kakaiba. Parang nawawala sa ulirat ang paligid. Sa liwanag ng buwan nakita niya ang isang matandang babae. Nakaupo sa ilalim ng saging, umiiyak. Apo ko, ibalik niyo siya. Paulit-ulit nitong sambit. Hindi ito halimaw, isa lamang itong matandang nawawala ang isip. Lumapit si Marsing. Inay, ano pong pangalan niyo? Lumingon ang matanda at tumitig sa kanya. Ako nga pala si Pilar. Si Isabel, apo ko. Nasaan siya? Nang marinig ni Marsing ang pangalang iyon, biglang tumigil ang kanyang paghinga. Ito ang lola ni Isabel, ang aswang na pinaslang niya sa sampaw. Teka, si Isabel po ba? Sagot ni Marsing habang lumulunok ng bigat. Umiyak si Aling Cora. Sana hindi mo siya pinabayaan. Bata pa lang siya, kinukutsa na siya sa amin. Tinatawag na anak ng demonyo. Wala siyang naging kaibigan. Ako lang ang kasama niya sa bahay. Araw-araw akong nagdarasal para mawala yung sumpa sa kanya. Pero hindi ko siya kinaya. Wika ni Aling Pilar. Muling bumalik si Marsing sa kanyang bahay na parang may panibagong tanikala sa dibdib. Hindi niya inaasahan na sa likod ng halimaw na kanyang pinaslang ay may kwento rin ng sakit, pag-iisa at pagtitiis. Kinabukasan isinama niya si Mang Anong upang tulungan si Aling Pilar. Inilipat nila ito sa bahay ni Marsing upang maalagaan. Tumutulong si Risa sa pag-aalaga habang si Aling Cora ay nagluluto ng mainit na sabaw para dito. Sa mga sumunod na linggo, naging mas tahimik ang buhay sa baryo. Hindi na muling umaatake ang aswang at kahit sa paligid na baryo, wala nang balitang may nawawala o nabubuksan ng tiyan. Ngunit isang gabi, habang papauwi si Marsing mula sa bukid, may namataan siyang itim na figura sa may ilog. Hindi gumagalaw pero naroroon lamang. Pinagmamasdan siya mula sa di kalayuan. Dahil doon napahinto si Marsing. Hawak ang mutya sa kanyang dibdib, marahang sumambit ng mga salita. Huwag niyo akong pipilitin. Ayoko nang maging halimaw. At sa pagkakataong yun, tumalikod siya. Mula noong gabing yun, pinili ni Marsing na umiwas sa figura sa may ilog. Naging mas tahimik ang kanyang gabi. Sa mga sumunod na linggo,
ipinagpatuloy niya ang buhay bilang magsasaka. Tuwing madaling araw ay gumigising siya para magsaka ng mais at nyug, habang si Aling Cora naman ay naglalaba at nag-aalaga kay Aling Pilar, ang matandang lola ni Isabela. Habang abala si Marsing sa bukid, paminsan-minsan sumasagi pa rin sa isip niya ang mga nangyari, ang pagpaslang sa kanyang mga anak, ang mutyang ibinigay ng engkanto at ang mga nilalang na dumarating sa gabi. Pero pilit niya itong inililibing sa puso. Hindi niya gustong mabuhay sa galit habang buhay. Buhay pa ang kanyang asawa, at habang may mga batang gaya ni Risa na kapangalan ng kanyang anak na umaasa sa kabutihang loob niya, kailangan niyang maging matatag. Isang umaga habang nagbubungkal ng lupa, may sumigaw mula sa gilid ng kalsada. "Tay Marsing! Tay Marsing!" Si Risa yun, humahangos at pawis na pawis. "Ano nangyari, Risa?" "Si Aling Pilar po, nagwawala. Nakita raw niya si Isabel sa panaginip, tapos paggising niya sumigaw at bumunot ng itak." Agad na iniwan ni Marsing ang pag-aararo at pinuntahan ang bahay. Pagdating niya, nakita niyang hawak ni Aling Cora ang dalawang braso ni Aling Pilar, habang si Mang Anong ay naglalagay ng banig sa may sahiga. "Aling Pilar, ayos lang. Nandito lang kami," sabi ni Aling Cora habang pilit na pinapakalma ang matanda. "Si Isabela, sabi niya babalik siya. Hindi raw siya papayag," sigaw ni Aling Pilar. Nanginginig ang katawan at nanlalaki ang mga mata. Nagkatinginan sina Marsing at Mang Anong. Ilang araw din ang lumipas mula nang mapatay ni Marsing si Isabela, pero hindi niya isinantabi ang posibilidad na maaaring may naiwan pang isang presensya ng nilalang na espiritu ng lugar. Kinagabihan nagpatawag si Mang Anong ng dasal. Tinipon nila ang ilang kapitbahay, nagtirik ng kandila at nagrosaryo sa harap ng altar. Sa gitna ng panalangin, may biglang bumagsak na tray ng baso sa kusina. Napatingin ang lahat. Walang tao sa kusina, walang hayop. Pero ang pagkakabagsak ng tray ng baso parang sinadya. Dahil doon, tumigil ang dasala. Tumayo si Mang Anong. Kinabukasan, sumama si Marsing kay Mang Anong sa liblib na bahagi ng gubat. Doon sila naghanap ng puntod ng pamilya ni Isabela. Ayon kay Aling Pilar, may matandang hukay sa ilalim ng punong balite sa may hangganan ng baryo, kung saan inilibing ang ama at ina ni Isabela, kapwa pinaghihinala ang mga aswang noon. Habang papalapit sila sa lugar, biglang bumibigat ang hangin. Amoy lupa, amoy pataya. "Ito na yon," sambit ni Mang Anong habang humuhukay gamit ang itak. Pagkatapos ng ilang minutong paghuhukay, lumitaw ang buto ng isang bungo. Tapos, may mga butong halatang hindi nailibing ng maayos sa tabi nito. May nakasuksok na balat ng uwak at tuyong palad ng bata. "Nandito ang ugat ng kadiliman. Kailangan nating tapusin ito, Marsing, bago pa may mahawa o masaniban," wika ni Mang Anong. Nagdasal si Mang Anong sa wikang matanda na hindi maintindihan ni Marsing. Kumuha siya ng itim na asin, sinabuyan ang hukay, tapos sinunog ang mga labi gamit ang langis na may halong durog na mutya. Habang nasusunog ang hukay, biglang umikot ang hangin. Umalingaw-ngaw ang iyak ng babae mula sa kawalan. "Wala kayong karapatan!" Tumindig ang balahibo ni Marsing. Parang naramdaman niyang si Isabel mismo ang sumigaw. Pero wala siyang nakikitang figura. Nang matapos ang ritual, bumalik sila sa baryo. Mula noon, hindi na nagwala si Aling Pilar. Muling bumalik ang katahimikan sa kanilang paligid. Makalipas ang 3 buwan, nagsimulang tumubo ang mga pananim ni Marsing ng higit sa dati. Ang mga bunga ng nyug ay malalaki at ang mga mais ay matataba. Maraming kapitbahay ang lumapit at nagtaka kung anong abono ang ginamit niya. Ngunit hindi niya sinabi ang totoo. Alam niyang hindi pataba ang dahilan kung bakit nagkaganoon ang kanyang mga pananim.
kundi ang mutya na ibinigay ng engkanto. Sa kabila ng lahat, pinili niyang tumahimik. Tumahimik na mamuhay, malayo sa gulo, pero laging handa kung sakaling may muling kumitila sa katahimikan ng baryo. Isang gabi habang binabantayan niya ang mga alagang manok sa likod ng bahay, may narinig siyang yabag sa damuhan. Hindi siya tumayo. Hinayaan niyang gumalaw ang paligid at pinakiramdaman ang bawat tunog. "Marsing!" Isang boses ng lalaki ang narinig niya. Tumayo siya, kinuha ang lampara at tinutok sa direksyon ng boses. Mula sa dilim, lumitaw ang isang matangkad na lalaki. May balbas, nakasuot ng kulay abo at may hawak na bastona. Ako nga pala si Elias, tagapagbantay ng kagubatan sa may bayang kabila. Narinig ko ang nangyari sa'yo. Maraming salamat at isa ka sa naging haligi sa paglaban sa mga kadiliman. Hindi sumagot si Marsing. Tumangulang siya. Baka kailangan ka namin sa taktang panahon. Hindi lang sa baryong ito lumalaganap ang mga nilalang ng dilim. Unti-unti silang gumigising sa mga bundok, sa mga kuweba, sa mga latian. Kapag kailangan nyo ako, hanapin nyo lang ako dito. Hindi ko ibabasura ang lakas na ito kung may mabuting dahilan. Sagot ni Marsing. Muling tumalikod si Elias at nawala sa dilim ng gabi. Naiwan si Marsing, tahimik, hawak pa rin ang mutya sa kanyang dibdib. Ang kanyang buhay ay muling bumalik sa dati, pero may panibagong layunin. Isa na siyang tagapangalaga, hindi lang ng kanyang pamilya, kundi ng buong baryo. Tahimik siya nananatili sa kanyang lupaina, pero gising ang kanyang pandama. Matibay ang kanyang balat at malalim ang kanyang diwa. At sa ilalim ng buwan, habang tahimik ang palayan at nagpapahinga ang buong baryo, nakatanaw sa dilim ang magsasakang si Marsing. Handa sa anumang panganib at kung anumang muling umusbong mula sa kampon ng kadiliman. Lumipas ang mga araw at bumalik sa normal ang takbo ng buhay ni Marsing. Sa baryo Kabakan, patuloy ang kanyang pag-aararo, pag-aani ng mais at paminsan-minsay pangangahoy sa gubat tuwing tanghali. Tahimik na ang gabi at wala nang ulat na nawawalang mga hayop o batang bigla na lamang hindi umuwi. Sa kabila nito, hindi pa rin niya inaalis ang mutya ng langka na nakasabit sa kanyang leeg. Tuwing nahahawakan niya ito, umabalik sa alaala niya ang sigaw ni Risa, ang huling iyak ni Bruno, at ang gabing pinilit niyang ilibing sa katahimikan ang matinding galit sa puso. Isang hapon nagpapahinga si Marsing sa lilim ng punong mangga sa likod ng kanyang bahay. Lumapit ang kanyang asawa na si Aling Cora at may dalang tinimplang kape. "Hindi ka pa rin ba nakakatulog na maayos, ano?" Minsan lang. May mga tunog kasi na parang hindi galing sa hayop eh. Baka paranoia lang. Pero ayoko nang ulitin ang nangyari noon. Sagot ni Marsing habang tinititigan ang kulay kayumangging kape. "Hindi mo kasalanan ang nangyari. Ginawa mo na ang lahat," sabi ng kanyang asawa. Hindi sumagot si Marsing. Sa halip tumayo siya at tumingin sa direksyon ng gubat sa may paanan ng bundok. Kinabukasan, dumaan si Mang Anong sa bahay nila. May bitbit itong sako ng tuyong dahon ng sambong at ilang pirasong uling. Marsing, may dumating na sulat galing sa katabing baryo sa Arakan. May nagpadala sa akin. 3 bata raw ang nawala. At ang isa nakita sa ilog. Wala nang laman ng tiyan. Pareho ng ginawa kay Bruno at Risa. Hindi na kumibo si Marsing. Tumayo siya, pinunasan ng pawis sa leeg at agad na kumuha ng itak. Isinuot ang kwintas na may mutya at sinabit sa ilalim ng suot na kamiseta. "Saan ang Arakan?" "Sa Sitio Balite, malapit sa Sapa. Di kalayuan sa hangganan ng gubat ng Limanon." Agad silang naglakad ni Mang Anong patungo sa Sitio Balite. Madilim ang langit kahit hapon pa lang. Pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ng ilang residente. Isa sa kanila, si Ka Efren, ang tanod sa lugar. Mang Anong, si Marsing ba yan?"
Tumango si Mang Anong. Mabuti dumating kayo. Takot na takot ang mga tao dito. Pati alagang manok at baboy nawawala na rin. Tapos yung batang si Dodong, nakita sa may sapa, nakalublob. Gutay-gutay ang tiyan. Parang nilapa ng hayop pero walang yapak at kagat sa paligid. Lumapit si Marsing sa may gilid ng ilog. Doon niya nakita ang puting batuhan na kung saan daw nagtagpuan ang mga bata. Tumahimik siya at marahang ipinikit ang mga mata. Naramdaman niya kaagad ang biglaang pagbigat ng hangin. May malamig na ihip ng hangin na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Biglang tumindig ang balahibo niya. Nandito siya. Hindi lang isa. May kasama pa. Bulong ni Marsing. Sino naman? Tanong ni Ka Efren. Aswang. Baka mas matanda pa sa mga nauna kong napatay. Bumalik sila kina Ka Efren at pinulong ang mga matatandang taga-baryo. Nang malaman ng ilan na dumating si Marsing, tila may gumaan sa loob ng mga tao. Ang iba'y nagbigay ng itak, asin at mga tuyong dahon para gamitin sa gabing pagbabantay. Pagsapit ng hating gabi, nagsimula ang paglibot ni Marsing sa paligid. Bitbit niya ang lampara sa kaliwa, itak sa kanan, at mutya sa dibdib niya. Bawat hakbang sa damuhan ay tila humahaplos sa kanyang pandama. Sa may likuran ng sapa, may narinig siyang pagaspas ng mga dahon. Dahan-dahan siyang lumapit sa ilalim ng punong bakawan. May itim na figurang nakayuko. May kinakain ito. Nang liwanagan niya ng lampara, tumambad sa kanyang isang hayop na gutay-gutay habang ang nilalang ay sinisipsip ang laman loob nito. Tarantado ka! Sigaw ni Marsing sabay hataw ng itak. Pero mabilis ang naturang nilalang. Tumalon ito at lumipad palayo. Hindi pa man natatamaan ay nakaambang ng lumipad. May maikling buntot ito at ang anyo ay kalahating tao, kalahating hayop. May balahibo ang katawan at singhaba ng uwak ang mga kuko. Huwag kang tatakas! Sumugod si Marsing sa direksyon ng nilalang. Inilabas niya ang mutya at itinutok sa dilim. Bigla siyang nakaramdam ng parang alon ng init. Parang sinasabi sa kanya ng mutya kung saan naroroon ang halimaw. Nakita niya ito sa taas ng punong akasya, nakadungaw at nakangisi. Ikaw na naman, Marsing. Wika ng halimaw, paus ang boses. Lumalawak na ang impluwensya mo sa mga kagaya ko. Di mo ba naisip? Dati-rati magsasaka ka lang. Dahil sa inyo, wala na ang mga anak ko. Hindi ako titigil hanggat may mga kagaya ninyong pumapatay ng mga walang awa. Subukan mo. Nagkaharap sila sa gitna ng damuhan. Sa unang salpukan ng itak at kuko, lumipad ang mga damo sa paligid. Mabilis at mabangis ang nilalang. Napunit ang bahagi ng damit ni Marsing, pero hindi gumalos ang kuko sa bawat balat niya. Ang mutya ay tila may proteksyong bumabalot sa kanyang katawan. Isang malakas na sipa ang ibinigay ni Marsing sa naturang nilalang. Dahilan para ito ay tumilapon sa katawan ng ilog. Bumangon ito at muling sumugod. Pero huli na, naitarak na ni Marsing ang itak sa kanyang dibdib. Para sa mga batang pinaslang mo. Umiyak ang nilalang sa matinis na tunog habang unti-unting natunaw ang katawan nito sa malamig na tubig sapa. Kinabukasan, bumalik si Marsing sa baryo. Sinalubong siya ng mga tao. Nagtatanong kung tapos na ba ang panganib sa kabila. Hindi na yung babalik, sagot ni Marsing. Muling bumalik si Marsing sa kabakan kinagabihan. Tahimik ang gabi at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang hangin na hindi mabigat, hindi tulad ng dati. Nag-umpisa siyang magtanim ng panibagong puno ng langka sa gilid ng kanilang bakuran. Inaalay niya kina Bruno at Risa bilang alaala ng mga anak na hindi na muling makakabalik. Sa pagdaan ng mga buwan na, naging mas kilala si Marsing sa mga karatig baryo. Ang mga tayo humihingi sa kanya ng tulong kapag may mga kasong misteryosong pagkawala o patayan sa mga hayop.
Pero sa puso ni Marsing, hindi siya ang bayani. Isa lang siyang ama na nawalan ng anak at piniling bumangon para hindi na iyon danasin pa ng iba. Sa ilalim ng buwan na habang pinapakiramdaman niya ang paligid ng kanilang taniman, hawak pa rin niya ang mutya ng langka, hindi bilang armas kundi paalala ng kanyang panata. Lumipas pa ang mga panahon at nanatiling tahimik ang baryo ng Kabakan. Patuloy sa pagsasaka si Marsing at tahimik na kasama si Cora, habang si Aling Pilar ay inaalagaan pa rin sa gilid ng likod ng bahay. Si Risa na ngayon ay dalagang lubos na ay tumutulong na rin sa pag-aalaga sa mga tanim, lalo na sa punong langka na itinanim ni Marsing bilang alaala kina Bruno at Risa. Minsan sa gabi, naupo si Marsing sa bangkito sa ilalim ng punong iyon. Pinagmamasdan niya ang mga bituin, tila may kinakausap sa hangin. Bruno, Risa, sana masaya kayo dyan kung nasan man kayo ang mga anak. Habang hawak-hawak niya ang mutya, nararamdaman pa rin niya ang init nito. Hudyat na hindi pa tapos ang tungkulin niya, subalit batid niyang hindi na tulad noon ang layunin niya. Hindi na paghihiganti, kundi ngayon pagpoprotekta.